Hello mga boss, sa araw nga na to ay sinipag akong linisan yung panggilid ng aking Honda Click. Kung makikita nyo sa video mga boss, ayan nga, napakadumi na ng aking CVT. Kaya saktong sakto lang na sinipag ako ngayong araw na to para malinisan ko ang aking Honda Click. Kaya samahan nyo ako mga boss kung paano maglinis ng ating mga CVT, kung paano mag DIY. Tara, let's go! Una nga natin gagawin mga boss, gagamit tayo ng size 8 na socket. Ibabala natin sa ating impact wrench, tapos luwagan natin yung mga tornilyo dyan sa ating crankcase cover ng ating Honda Click. At yung mga hindi na maaabot ng ating impact wrench ay gagamit tayo dyan ng size 8 na T-wrench mga boss. Ayan lang po, ganyan lang po mga boss. Kailangan muna natin tanggalin yan para magkaroon tayo ng access doon sa ating CVT. Tanggalin muna natin yung cover. Kapag naluwagan na nga mga boss at natanggal na natin yung mga tornilyo sa gilid ng ating crankcase cover, ay madali na natin matatanggal yan. Huhugutin lang natin yung cover na yan mga boss at matatanggal na. At next nga natin gagawin dyan mga boss, gagamit tayo ng size 22 na socket para maluwagan yung ating drive pulley. Yung tornilyo dyan na size 22 at may washer yan. Tatanggalin natin yan mga boss. Iwasan lang natin mawala yung tornilyo na yan at saka washer. At next natin gagawin dyan mga boss, gagamit tayo ng 19mm na socket para maluwagan yung tornilyo sa ating torque drive. Ayan, ganyan lang po mga boss. At may washer din po yan mga boss. Iwasan lang natin mawala yung mga tornilyo at washer kasi mahalaga yan mga boss. At pag natanggal na nga yung mga tornilyo mga boss, matatanggal na natin yung drive phase, tapos yung ating torque drive at saka yung belt ng ating Honda Click. At ayan nga mga boss, kung nakikita nyo, madumi na nga po yan mga boss, kaya nagdadragging na yung aking motor. Kaya nilinis ko na rin talaga kasi madragging na mga boss. At next nga dyan mga boss, tanggalin na natin yung pulley set natin. Ayan nga. Naka JBT na nga pala yan mga boss, yung aking slider piece, tapos yung aking fly ball. Ayan, kung nakikita nyo nga mga boss, madumi na talaga yung aking panggilid. Ayan o, puro mga namong alikabok. At ito nga pala yung slider piece ko mga boss. Sobrang sikip niya pa rin mga boss, kaya hindi ko na tinanggal. Ayan o. Kaya ang gagawin lang natin talaga dyan mga boss ay linis lang, kasi bago lang yung flyball natin at bago lang din yung slider piece. At okay pa naman yung ating drive phase. Wala namang problema, kaya linis lang talaga yan mga boss para matanggal yung dragging ng ating motor. At punta na nga pala tayo sa torque drive assembly mga boss. At ayan nga, pinakita ko pa kung gaano kadumi. At luwagan na nga natin mga boss yung ating clutch assembly. Gagamit ako dyan ng size 39 na socket, tapos impact wrench. Impactin lang natin yan mga boss. Ayan nga po mga boss. At medyo nahirapan nga muna ako dyan mga boss dahil matigas. Gumamit ako dyan ng WD-40. Inispirahan ko muna. Ayan, ganyan lang po yung diskarte mga boss, para ibabat lang natin saglit. Tapos pag okay na, tsaka ulit natin gamitan ng impact wrench. Ayan, gawin nyo lang po yung ginawa ko mga boss. At luluwag na rin yan mga boss. Ayan. Tumalsik pa nga mga boss.
Ayan, natanggal na nga. Yung ano ko nga pala, center spring medyo malambot na talaga. Palitin na rin talaga yan. Kaya siguro kahit saglit ko lang malinisan yung mga ano ko mga boss, ay ibig kong sabihin pagkatapos ko nga malinis rin yan mga boss, nawawala nga yung dragging, kaso katagalan bumabalik din kaagad. Baka dahil nga rin yan sa ano, center spring ko tsaka clutch spring. Malalambot na kasi mga boss nung tinignan ko, nung binaklas ko. Ayan, kapag tatanggalin nyo na yung clutch lining mga boss, gagamit kayo dyan ng flat screw. Kailangan sikwatin nyo yung ano na yan, lock. Ayan, kagaya ng ginagawa ko sa video mga boss. Kapag natanggal na nga yung tatlong lock mga boss, pupukin nyo lang ng bahagya yung ano, mga gilid para umangat yung ano na yan, parang yung triangle na yan. Ayan, tas sikwat-sikwatin nyo lang dahan-dahan. Aangat rin yan mga boss, masikip talaga yan mga boss. Kailangan tiyagain nyo na ano, matanggal yan. Dahan-dahan lang mga boss, pupukin nyo lang ng ano, kabilaan. Ganyan lang po, gayaan nyo lang mga boss. At ayan nga yan mga boss, natanggal ko rin. Tapos next na nga natin tatanggalin dyan mga boss yung tatlong spring na tinatawag na clutch spring. Ayan, wala kasi ako yung parang ano ba yan, ano tawag sa tools na yan, yung pang ano ng snap ring. Kaya yan yung longos na lang ginamit ko. Pwede rin yan mga boss, o kaya kung ano, flat screw, kung saan kayo komportable. Ako dyan ako na ano sa ano, mas komportable ako magtanggal pag flat screw. Sikwatin lang naman dahan-dahan mga boss. Yan. Ganyan lang po kung paano nyo tatanggalin mga boss. Kasi ano, stock lang naman yan mga boss. 800 RPM lang naman yung ano ng clutch spring ng ano stock natin. At ayan nga mga boss, natanggal ko na yung tatlong spring. Ayan. Kailangan may ganyan po yan, medyo may play yung ating ano, clutch lining. Lilinisan din natin yan mga boss, tapos lilihain natin ng konti yung ating lining. Ayan, tapos yung mga tatlong goma na bilog, tanggalin muna natin yan para malinisan na rin. At punta na tayo mga boss sa ating torque drive assembly. Ayan, kung makikita nyo, may tatlong ano yan mga boss, tatlong pin o lock na mga bulitas. Gamit kayo ng long nose dyan mga boss para matanggal nyo.
O kaya pagka inano nyo naman makusang malalaglag yan mga boss. Tingnan nyo na lang mga boss. Ang kailangan natin gawin dyan mga boss, palitan natin ng grasa. Ayan. Papalitan natin dyan ng yung grasang gagamitin natin dyan, high temp na grasa para sa ating torque drive. At simulan na natin linisan yan mga boss. At ang ginamit kong panlinis dyan mga boss, tubig lang na may Joy dishwashing. Yan lang yung gagamitin kong panlinis. Kasi hindi ako nakabili ng mga panlinis ng CVT mga boss. At ayan nga mga boss, sinimulan ko ng linisan yung lahat ng parts ng aking CVT. Sinabon ko yan mga boss, tapos ginamitan ko ng brush. Nilinisan ko mabuti, tinanggal ko yung mga alikabok at yung mga grasa sa ating torque drive, kasi kailangan talaga mapalitan ng bago yon para mawala yung ating dragging ng ating motor.
Pagkatapos nga nating sabunan mga boss, sunod naman natin, banlawan natin ng mabuti. Yung tipong matatanggal lahat ng mga dumi at mga sabon. Tapos yung mga tira-tirang grasa dyan, kailangan matanggal natin talaga mga boss. Dahil kailangan natin palitan yon. At ayan na nga mga boss, kung nakikita nyo tuyong-tuyo na yan at malinis na, pwede na natin ibalik yan mga boss. At wag nyo palang kalimutan mga boss na lihain muna ng kaunti yung ating clutch lining, yung tatlong clutch lining natin mga boss, para kumapit ka agad pag ikinabit natin. Mas makapit siya mga boss. Pagtapos nga nun mga boss, ibalik na natin yung ating mga flyball o bola sa ating pulley set. Tapos sunod naman natin gawin dyan mga boss, yung gilid ng ating paglalagyan ng clutch lining, yung tatlong parang mga patulis na yan mga boss. Lagyan natin ng konting grasa. Ang ilalagay natin dyan mga boss, yung high temp na grasa. Tapos yung tatlong goma na bilog. Lagyan din natin ng konting grasa yung nyan, paligid. Pagsasalpakan. Pag nalagyan na nga natin ng kaunting grasa mga boss, sunod na natin ilagay dyan yung clutch lining. Dapat ganyan-ganyanin yung mga boss. Kung paano yung ginagawa ko, gayahin nyo lang mga boss yung pagkabit.
kapag naikabit na nga natin yung clutch lining mga boss, sunod naman natin gawin dyan, ikabit na natin yung clutch spring niya mga boss. 3 piraso din yan. At panoorin nyo mga boss kung paano ko ginawa yung diskarte ko kung paano magkabit ng clutch spring. Gayahin nyo lang po mga boss. At pag naikabit na nga natin mga boss yung mga clutch spring, sunod naman natin yung parang triangle na yan mga boss. May 3 pin yan mga boss na lock. Ganyan lang po yung ano yan mga boss para lumapat siya. Pupukin nyo lang ng bahagya para lumapat. Tsaka nyo ilagay yung 3 pin. Yung parang ano yun circlip. Ganyan lang po mga boss. Panoorin nyo lang kung paano ko diniskartehan, kung paano ko ikakabit. At next naman na gagawin natin mga boss, punta na tayo sa ating torque drive. Yan, kung nakikita nyo mga boss, high temp na grasa yung kailangan nating ilagay dyan sa kanyang parang kanal. 3 kanal yung lalagyan natin dyan mga boss. Tapos wag natin kalimutan ibalik yung pin, yung pinaka-lock. Yan, dapat dapat malinis talaga mga boss yung ano, bago natin ilagay yung grasa na high temp. At saka dapat mga boss, saktong-sakto lang ilalagay natin dyan. Huwag yung umaapaw naman at huwag yung masyadong marami. Basta malagyan lang natin siya. Kasi pagka napasobra naman yan mga boss, mapupunta yan dun sa ating belt. Dudulas yung belt natin at yun din na magiging sanhi ng pagdadrag ng ating motor. Kakaroon siya ng dragging. Ayan mga boss lagay nyo muna yung lock, tapos lagyan nyo ng konting high temp na grasa, yung sakto lang. Yan lang mga boss, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Yan.
next naman mga boss, ilagay na natin yung parang pinaka-slim ng ating torque drive. Ayan, kung nakikita nyo, yung paglalagyan ng ng center spring. Ayan, tapos testingin nyo mga boss kung may tatapong grasa. Sa nakikita nyo naman mga boss, okay naman yung di naman sobra yung paglalagay natin ng grasa. Tapos kapag okay na mga boss, linisan lang natin yung bawat paligid ng ating torque drive. Tapos next natin gagawin dyan, ilalagay na natin yung center spring mga boss. Pero bago natin gawin yun mga boss, lagyan pala natin ng grasa rin yung pinaka ating torque drive bearing. Ayan, ganyan po ang diskarte para malagyan natin na maayos. Panoorin nyo lang yung ginawa kong mga boss. Nilalagyan ko muna yung gilid ng torque drive bearing. Yan. Tapos lalagyan ko ulit para pumasok sa loob. Tapos isalpak nyo dun sa pagsasalpakan ng ating torque drive. Ayan po mga boss, para pumasok talaga sa loob. Paulit-ulit lang yung paglalagay mga boss, tapos paikutin para malagyan talaga. Ganun lang mga boss, ang paglalagay ng grasa sa ating torque drive bearing. Yan lang po. At pagtapos nga nun mga boss, ikakabit na natin yung ating center spring. Kung makita nyo mga boss, ganyan yung diskarte ng aking pagkakabit. Dinidiinan ko muna ng maigi para lumabas yung pagkakapitan ng nut. Ang tornilyo na size 39 yan. Kamay nyo lang muna mga boss. Ayan. Tapos tsaka nyo siya gamitan ng impact wrench para mahigpitan nyo na maigi mga boss. Dapat mahigpit talaga yan, kasi pwedeng matanggal yan mga boss. Ayan, ganyan lang po mga boss. At kapag sigurado na tayo sa higpit niya mga boss, okay na yan. At next na nga natin gagawin dyan, ikabit na natin yung pulley tsaka yung collar. Yung collar nilagyan ko ng konting grasa yan mga boss. Tapos punasan nyo lang mga boss para wala talagang grasa na matira dyan. At pagtapos nga nun mga boss, iset na natin yung ating belt. Yan, ipapasok lang natin yan dyan. Yan yung discard ko kung paano ko ikabit yung belt. Nakaganyan muna itsura nya. Tapos ikakabit ko na yung torque drive kasama na yung belt. Ganyan lang po mga boss yung diskarte para maikabit nyo ng tama yung belt tapos yung torque drive. Tapos balik nyo na yung drive phase. Tapos yung washer, tapos yung tornilyo. Ayan, huwag nyo kalimutan yung yung washer. Tapos yung kamay nyo lang muna yung tornilyo mga boss bago natin gamitan ng impact wrench para hindi ma-lost thread. Tapos pag ganyan na yung niya mga boss, kabit na natin yung clutch bell. Ayan. Tapos yung washer din, tapos yung tornilyo nya. Yan, ganyan lang mga boss. Kamay nyo lang muna. Kasi mahirap yung i-impactin nyo kagad. Malo-lost thread talaga yan. Yan, ganyan lang mga boss. Tapos tingnan nyo rin, dapat ibalik nyo sa tamang pagkaayos yung tornilyo. Tsaka natin i-impactin yan mga boss. Magkano yan? Magkano yan? Yan, gamitin na natin yung 19. Tapos next naman dun sa 22. Ayan. Yan. Pag mahigpit na mga boss, may palatandaan yan dyan sa may yung sa
sa may pulley. May isang thread na sobra dyan mga boss. Yun lang yung tinatandaan ko dyan kung sakto na yung higpit. May isang thread na sobra. Tapos start natin, testingin natin kung may kakalas ba o okay yung pagkabit ng belt natin. Ayan, kung makikita nyo mga boss, okay naman yung pagkabit ng belt. Di naman siya pumapagpag. Yan, ganyan lang mga boss kung paano linis ng ating CVT. At pag okay na nga mga boss, next naman natin gagawin dyan, syempre ibalik na natin yung ating crankcase cover. Tapos ibalik na natin yung lahat ng tornilyo. Puro size 10 lang naman yun, pero magkakaiba ng haba. Yung 4 na maiksi dyan mga boss, doon yan sa may parting makina. Tapos yung 2 mahaba, yung pinakamahaba dyan sa may gitna. Matatandaan nyo naman yan mga boss, madali lang tandaan yan. Tapos yung iba naman doon na sa paligid, yung medyo mahaba. Basta wag nyo kalimutan yung maiksi. Yung pinakamaiksi dapat doon sa parting makina. Kasi hindi pwede na mahaba yung may lagay natin doon mga boss. At ganyan lang po yun mga boss, para maglinis ng ating mga CVT, mag DIY. Ganyan lang po kadali mga boss. At kung nagustuhan nyo tong video na to mga boss, huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para updated kayo sa mga video na aking gagawin. Salamat!